Isang pastor, isang doktora. Isang pamilya na pinili ang ibang landas, na sa halip ibenta ang kanilang lupang minana, ito ay pinili nilang palaguin at pagyamanin. At ang kanilang lupa, naging isang ecotourism, isang integrated farm. At ngayon, isa na ring learning site. Pero bago pa ito naging destination at integrated farm, isang tao muna ang nagsimula nito, si Eustaquio Reo Tutar. Si Daddy kasi ay sabihin na natin na hindi man siya nakaabot sa mataas na antas ng pag-aaral. Pero dahil sa passion niya sa paghahalaman at passion niya sa farming ay mas magaling pa siya because of his experiences and passion. Isang tao na iisa ang sinasabi. Isang taong pinaniniwalaan ng buong angkan. Takbuhan nila sa oras ng problema at pangangailangan. Si Daddy ay isang tao na may isang salita. Walang member ng clan namin na hindi humihingi ng advice sa kanya. Siya yung tao na hindi masyadong maseryoso pag nakipag-usap. Laging nakatawa, nakangiti. Pero pag nagsalita, yun bang alam mo na yung mga sinasabi niya is based sa kanyang mga experiences. At ang pagmamahal niya, hindi lang para sa sariling anak. Naramdaman din ito ng manugang niya, isang pastor na naging kasama niya sa araw-araw. Ako naman na manggagaling ako doon sa pagbibisikleta, darating ako, may natimpla na siya na iinumin na sana niyang kape. Hindi niya inuman yan hanggang sa sasabihin niya, nagtimpla ako ng kape ko, pero sa iyo na lang ito at magtimpla na lang ako ng ibang kape ko. So, he offers what he had prepared for himself. Siya lang itong biyanan na ang tinitimplahan niya ng kape ang kanyang manugang. Kaya't dumating ang panahon, may isang desisyon silang gagawin para hindi mawala ang pangalan ng taong iyon. Nagkaroon ng kaisa-isang anak na babae, yan ay si Dr. Joy. Ang isa sa mga napagkasundoan namin mag-asawa para hindi mawala yung apelyidong Reo Tutar doon sa pangalan niya kasi Ubaldo na siya ngayon eh. That's why we adopted the Reo Tutar para hindi mawawala yung legacy na iniwan sa amin ng aming yumaong daddy. At habang binubuo nila ang tribute at parangal sa kanilang ama, syempre, hindi rin nila makakalimutan ang kanilang ina. Ang taong tahimik, pero ang lasa ng pagkain niya ay kilalang kilala sa kanilang buong barangay. Kilalang kilala si Mami, hindi lang sa pamilya namin, pero sa buong barangay, kilala siya na magaling magluto. Kaya minsan sa kanya nagpapaluto yung mga ibang mga BHW, mga senior citizens. Siya yung nagluluto para sa kanila. Si Mami, hindi lang siya magaling magluto, tahimik siya. Kaya hindi mo alam kung galit siya or masaya siya. Sa luto na lang siya bumabaw. Kaya, at saka si Mami, may pagkaseryoso. Pag mali, mali talaga. Nung nawala si Daddy, naging mas close naman kami kay Mami. Maliban doon sa masarap na magluto si Mami, nakita ko rin naman yung pagiging supportive niya sa ministry na aking ginagampanan. Hindi mawawala yung pag-offer na sabihin niya na, kumain ka na? Minsan tinatawag nga akong pastor eh. Sabi niya, Pastor, kumain ka na? Pwede naman niya sabihin sana, Dudes, kumain ka na ba? Ito, I prepared food for you. Ako nga naman yung tumatayong senior pastor doon sa church namin, kaya hindi nawawala yung respeto sa akin na minsan tinatawag niya ako pastor. Katanggap-tanggap naman yung sabihin niya sa akin na, Dudes, tawagin na lang ako sa pangalan, welcome na welcome yun sa akin. I'm still blessed dahil wala na yung biologically, wala na akong nanay at tatay,
pero nandyan pa rin si Mami na tumatayo bilang magulang namin. So, nagpapasalamat ako na mayroong Mami sa aming magaling magluto at palaging mayroong malasakit. Nararamdaman ko yon, at hindi lang pagmamalasakit na yon, yung pag-ibig na ipaparamdam niya dahil ako lang naman yung kaisa-isang manugang niya. Wala nang, Yun po. wala siyang magagawa. Ako si JD Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad dito sa Agri sa Agri. Kaisa-isang anak at kaisa-isang manugang. Kaya nang minana nila ang lupa, malinaw sa kanila ang gagawin. Yung lupa na ipinamana sa akin ni Daddy, ang talagang pinag-usapan namin mag-asawa ay hindi namin yon babaliwalain. Gagamitin namin siya ng may pagmamahal. Kasi para sa amin, ang lupa ay habang tumatagal, nagkakaroon ng mas mataas na value. Dahil part ng Rio Tutars ngayon ay pag-aari din ni na pastor. Kumbaga, lupa din ng kanyang parents na binili namin. So, talagang very significant sa amin ang lupa na yon kasi maliban sa kami ay naging mag-asawa, pati mga lupa namin na magkatabi ay naging iisa yung may-ari. Love your neighbor, ika nga. Oo. Dalawang pamilya, dalawang lupa, pinagsama. Hindi para sa kanila lang, kundi para makapagbigay ng buhay sa iba. Yung ginagawa namin ngayon ay hindi lang para sa pamilya namin. Pwede naming ipamana ito sa aming mga anak. Pero most importantly, yung nage-generate niya na trabaho para sa iba, na yun ang kinakabuhay nila. At maliban doon, yung lupang yan ang magsisilbing alaala ng aming daddy at ng aming mga magulang. Literal na pagmamahalan. Ika nga, love thy neighbors. Ang magkapitbahay, naging mag-asawa. Kaya naman ang kanilang mga minanang lupa na magkatabi ay nagsanib na rin. At ito na ngayon ay isang integrated farm, resort at learning site na nakapagbibigay din ng trabaho sa mga taga rito at ibang bayan. Nakapag-produce na rin ng maraming graduates mula sa kanilang specialized training seminars tungkol sa organic farming at tissue culture. Kung may time po kayo, kung gusto po ninyong mag-relax, meron po tayong Rio Tutars Garden and Resort. Kung gusto nyo naman pong mag-overnight, meron din po tayong hotel. At kung gusto nyo naman po na ma-experience matikman ang pagkain po namin, meron po tayong Eustachius Alfresco by Chef Hubert. Kung gusto nyong makakita ng mga iba't ibang common and rare na halaman, nandyan po yung ating minuyungan. At kung gusto ninyong matuto kung paano mag-tissue culture, andyan din po ang Rizati Tissue Culture. Hindi na lang ito basta lupa. Ito na ngayon ang tahanan ng bawat panauhing dumarating. Silid-aralan ng bawat nag-aaral. At higit sa lahat, ang alaala ng pagmamahal na hindi na kailanman mawawala. Sapagkat ang tunay na pamana, hindi lang ang lupaing iniwan, kundi ang pagmamahal na pinalago rito hanggang sa umapaw ito sa buhay ng iba.
Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joy. Isa po akong mahilig sa halaman. Pero maliban sa pagiging mahilig sa halaman, ako po ay isang doktor, family physician. Nag-start po kaming mag-asawa nung bago-baguhan pa lang po kami mag-asawa na magpatayo ng clinic, Tayog Family Clinic and Laboratory. After 2 years, kami po ay nag-upgrade at naging hospital yung Tayog Family Clinic and Hospital. Dahil po sa hirap at stress sa pag-manage ng hospital, kaming mag-asawa ay naghanap ng isang pwede naming gawing dalawa na mag-e-enjoy kami. Kaya kami po ay nagkaroon ng una, butterfly garden. Noong mga sumunod na panahon ay nag-resort na kami into nursery at namili kami ng mga halaman, nag-alaga kami ng mga halaman hanggang sa kami po ay nag-isip na magpatayo ng isang maliit na resort. Yun po ang Rio Tutars Garden and Resort. Yung mga ibang pumupunta po sa resort ay naghahanap ng titirhan, kaya po kami po ay nag-isip na maglagay ng 3 rooms lang para may matutulugan ang mga pumupunta para pumasyal dun sa resort namin. Dahil ang pre-med ko po ay Bachelor of Science in Biology, noon pa man mahilig na po ako sa halaman. Ang unang mga naging halaman ko, mga roses at mga orchids. Pero nung kalaunan ay dinagdagan ko yung aking mga collections ng mga monstera, mga philodendrons at mga iba pa. Pero ang nakakatuwa, dahil sa passion ko sa halaman, pati pala yung asawa ko ay mahilig din sa halaman. Kaya ako yung taga-plano, ako yung taga-bili ng halaman, siya ang taga-tanim. Totoo po yan. Yung panahon po na every time na may mga collections na mga halaman po, ay ako yung talagang nagtatanim ng mga yon. Yung mga panahon na naitatanim yung mga collections na yan, dumating na rin yung punto na yung varieties ng mga halaman biglang nagsusulputan ng kung ano-ano yung mga halaman na dumadating, hanggang sa nagkaroon na po ng launching yung Bougainvillea Bonanza doon sa mismong Quezon City Circle. Doon, nung nakita namin yung ganda ng mga bulaklak ng mga bougainvilleas, nag-start ulit ng other collections. Habang dumadami yung mga panahon na kami ay nakakasama at nakakabisita sa mga plant shows, mas lalong nai-enhance yung aming pagkahilig sa paghahalaman. Hanggang sa dumating na yung punto na tiningnan na po namin kung ilang varieties ng bougainvillea namin. It's already more than 300 varieties. So, yun po, habang na-enhance naman yung capacity namin sa paghahalaman, doon naman namin naisipan na mag-integrate ng isang learning site. Na yung learning site na yon, ito ay with a collaboration of Department of Agriculture, Agricultural Training Institute. Yung panahon na yan na nagkaroon na kami ng accreditation doon as National Service Provider, ay mas lalo naming napaibayo yung RISATE, yung school na namin ngayon na narehistro sa SEC, yung Rio Tutars Institute of Science, Arts and Trades Incorporated. At yung school na yan, nagkaroon ulit ng access sa TESDA. So, yung TESDA school ay binigyan kami ng accreditation. We became capable para mag-conduct ng mga training such as organic agriculture production, agricultural agri-crops, and also yung agri-entrepreneurs. Being my wife is a biologist, nagkaroon din po kami ng collaboration na why not putting up a laboratory. Yun po yung tissue culture laboratory po namin. Ito po ngayon yung isa sa mga discovery namin na mas lalo palang mapapaibayo yung pagpaparami ng mga halaman through tissue culture. Madali ko dito sa
basahin yung gamit na ako eh. Fully open. Okay, during pandemic, yun yung time na nagkaroon ako ng desire na magkaroon ng tissue culture laboratory. So, tumawag ako sa iba't ibang ahensya na kakandak ng tissue culture training, pero dahil pandemic noon, hindi nila ako ma-accommodate. And then fortunately, nag-meet kami ni Sir Dom through phone. At during that time, ay nagkaroon ng isang training, ang Harvest. At doon ako sumama sa training na yon, kasama ko yung 2 staff. And then, after that, 5 days na training yon, a week after, nag-start na ang aking husband na magpatayo ng tissue culture laboratory. And then, sa ganda ng resulta ng mga production namin sa tissue culture laboratory, dumami ng dumami ang aming mga halaman. So by that time, hindi na siya magkasya doon sa mismong Rio Totars Garden and Resort. Kaya inilipat namin yung mga ibang halaman doon sa hospital namin sa Tayug Family Hospital. So yun na yung dahilan na ang Tayug Family Hospital ngayon, pag bibisitahin ninyo ay parang hospital in a garden. So, mas marami yung mga halaman kesa yung parking lot. So, may mga biro yung mga doctors namin na sana tanggalin na yung mga halaman para may mapagparkan sila. Pero, dinesire ko talaga na ang hospital namin ay mapapaligiran ng mga halaman. And true enough, yung mga pasyente namin ay natutuwa pag pumupunta sila sa hospital kasi ang sabi nila is para daw silang nasa resort. Ang Rio Totars ay nag-start yan mga more or less 20 years ago. And it started as maliit na butterfly garden, butterfly sanctuary. And then after that, nag-isip kami na magkaroon ng function hall na maliit. And then, after ng function hall, sabi namin parang yung mga pumupunta kasi doon, naghahanap sila ng mapaglilibangan nila pag may mga events. So, nagpatayo kami ng kiddie pool. And after ng kiddie pool, sabi nung mga iba, bakit kiddie pool lang? Sabi nila, since meron pa namang bakanting lote, nagpatayo kami ng lap pool. Kaya lumaki yung aming swimming pool at naglagay na rin kami ng slides and cottages. After that, noong nagkaroon na kami talaga ng passion sa mga halaman, ginawa na naming garden, yung tinatamnan ng daddy ko ng mga palay, ng mga talong, at ng mga ibang gulay. Sabi nga ng daddy ko noon na lahat na lang ng mga tinataniman ko nilalagyan nyo ng halaman, sabi niya. Pero, in-encourage naman namin siya at nung nakita niya na maraming pumupunta lalo na pag summer, natuwa naman siya. So, siya na yung nagsabi na, lagyan nyo pa ito. So, ganun na yung, yung mindset niya na sinusuportahan na niya kami. Nagtanim din kami ng mulberry. Kaya nagkaroon kami ng mulberry farm. We have more or less mga 300 na puno ng mulberry na minsan ay ino-open namin sa public for pick and pay. And right now, we are improving the back portion of our lot. Tinatawag na minuyungan in the garden. Ang minuyungan kasi is malalim na Ilocano term ng garden. So, ang magiging pangalan niya is minuyungan. Marami pong nagtatanong, bakit Rio Totar? Yun po yung isa sa mga tanong na parang kakaibang pangalan. Kung bakit nga tinawag namin Rio Totar, it is because sa Pangasinan po, yung biyanan kong lalaki,
siya lang ang Rio Tutar sa Pangasinan. From Ilocos Sur, napagawi siya ng Pangasinan at doon siya nakapangasawa doon sa Villasis. Kasi he is very passionate sa farming. At yung pagiging passionate niya sa farming, hindi niya talaga kinaligtaan na magkaroon ng magandang patutunguhan yung legacy na iniwan niya sa amin. So we adopted Rio Tutar's Garden and Resort. Nandiyan ang Risate, yung Rio Tutar Institute of Science, Arts and Trades Incorporated, and of course, Cafe de Almasiga at Rio Tutars. At nandyan din yung Eustachius Alfresco by Chef Hubert at Rio Tutars. So, yun po. Ang pangalan kasi ni Daddy, Eustachio Rio Tutar. So, yun po yung kwento bakit nandyan po ang Rio Tutar na apelyido at pangalan ng mga itinayo namin na mga business firms. So, maliban po dyan, I am so grateful na napangasawa ko ang kaisa-isang daughter ni Rio Tutar at siya ngayon yung kasama ko sa pag-usad sa mga dream namin na mas mapaibayo pa ang serbisyo na aming sinimulan. It is because we are called to serve the people and to serve God above all. Si Daddy, kahit sabihin na natin na mag-isa akong anak, hindi lang nag-stop sa akin yung pagmamahal niya. Marami kaming mga magpipinsan, mga apo niya na nakaranas ng pagmamahal niya. Lalo na sa mga anak ko, nung bago siya mamatay, malalaki na rin yung mga anak ko. Naranasan nila kung paano magmahal ang isang Eustachio Rio Tutar. Ang hindi ko makalimutan kay Daddy is mahal na mahal siya ng mga tao. Kamag-anak man niya or hindi, mahal na mahal siya. Ang hindi ko makakalimutan sa buhay ni Daddy, yung aking biyanan na mabait. Naglingkod siya sa barangay. Una, he served as PTCA President. At yung panahon na yun, yung leadership niya doon sa barangay as a PTCA President, siya yung nag-initiate na para magkaroon ng bakod yung kaisa-isang eskwelahan doon sa barangay namin, yung Lipay Elementary School. During his term, nagkaroon ng bakod yung eskwelahan na yon. Higit sa lahat, yung nakita namin na pagmamahal niya sa family, siya rin po ang isa sa mga pioneer doon sa church na aming kinabibilangan ngayon. Because when the church was founded in 1960, isa siya sa mga founder doon na tumayo as a leader inside the church. Ngayon, with regards naman kay Mami, hindi siya yung gaya ni Daddy. Si Daddy kasi walang masamang tinapay. Si Mami, pag masama, masama talaga. So, yun yung dahilan, minsan hindi siya nagiging flexible. Pero ang nakakatuwa sa kanya, sa pagiging sensitive niya, minsan, yun na rin yung dahilan na nagkukwentuhan kami. Tapos, sinasabi na rin namin sa kanya, mamaya naaasar na siya sa amin. Ang isa pong napakaganda po na pagsisimula po namin, yung hindi po mawala-wala sa amin yung pag-ibig sa Panginoon, talagang ini-embrace namin na pribilehiyo yung pagbibigay ng serbisyo, kasi ang tagline nga namin excellence for service, excellence in nature, and excellence for God. At as much as possible, gusto namin na bawat yugto ng buhay dito sa mundo na aming ginagalawan, gusto namin na mayroon sanang pag-usad. Na kung ano yung maliit na ipinagkatiwala sa atin, kailangan na mapaibayo natin yan because our God, the God who created us, is a God of multiplication. Kaya kung ano yung nasimulan, kailangan mapalawak ito, madagdagan, at higit sa lahat, magamit ito para maibalik sa Diyos na lumikha sa atin.
Ang gusto kong iparating po sa bawat isa sa atin ngayon, kahit gaano man po tayo kaordinary dito sa mundo na ating ginagalawan, as long na mayroon po tayong determinasyon na gumawa para sa ating sarili, gumawa para sa ating mga pamilya, and of course, to become more influencer sa loob ng ating komunidad. Sigurado po na tayo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan at ito yung magdadala sa atin ng isang experience na maging productive ang bawat araw na bigay sa atin ng ating Panginoon. Ako si JD Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe.